Sa harap ng mga leader na dumalo sa ASEAN-China Summit, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muli ring isinulong ng Pangulo ang ilang solusyon para maresolba ang problema sa WPS. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Muling nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ginanap na ASEAN-China Summit kung saan dumalo si Chinese Premier Li Qiang. Sa intervention ni Pangulong Marcos, makikipagtulungan niya ang bansa sa ASEAN sa pagkakaroon ng epektibong Code of Conduct sa South China Sea na alinsunod sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Anya hindi dito binabawasan ang karapatan at interes ng ibang mga bansa. Ayon sa Pangulo, handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa ASEAN at China upang maisakatuparan ng mga ipinangako tungo sa pagkakaroon ng makabuluhang mga resulta. Binigyang diin ng Pangulo na ang ganitong kooperasyon ay hindi maaaring mangyari kasabay ng pamimilit. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang ASEAN at China na tingnan ang pagkakaroon ng kooperasyon sa ilalim ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Ayon sa Pangulo, maaaring isa dito ay ang pagkakaroon ng scientific cooperation gaya ng ocean meteorology para masiguro ang maritime safety, mamanage ang epekto ng marine biodiversity at ang implementasyon ng Biodiversity Beyond National Jurisdiction o BBNJ Agreement. Sesyon din ng Pangulo ang pagkakaroon ng kooperasyon para maiwasan ang pagkakaroon ng insidente dito, tulad ng pagkakaroon ng mekanismo para malayang makapangisda sa kanilang traditional na fishing ground sa mga mangisda nang walang panghihimas o kumakasundo ang maglilimita sa mga gawain sa mga uninhabited feature nito. Ayon sa Pangulo, kung nais nating manatili ang kapayapaan sa rehiyon, dapat may self-restraint o pagpipigil, lalo't maaaring maging banta ito sa kapayapaan sa rehiyon. Sa kabila nito, nananatili ang Pilipinas sa paggamit ng diplomasya para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Samantala, nalagdanan ng economic ministers ng Malaysia bilang kinatawan ng ASEAN at ng China ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 Upgrade Protocol. Sa una ng pahayag ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, ang naturang kasunduan ay isa sa matagal ng mahalagang economic partnership ng ASEAN. Makakatulong anyang kasunduan sa mga micro, small and medium enterprises, maging sa pagkakaroon ng patas na kompetisyon, proteksyon ng mga mamimili at sustainable supply chain connectivity. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.